Yung mapapaputs pa ka na lang talaga. Yan na lang talaga yung masasabi mo dahil okay na eh. Design na lang, ipapatong mo na lang at nasira pa siya. Mga hapon nga ay may na-receive tayong chat na nagpaparush order tong si client para sa gender reveal kinabukasan ng maaga. At dahil wala namang tayong gawa, for the go naman tayo, dahil sino ba naman tayo para tumanggi dahil kailangan talaga natin ang anda. So, ganun pa rin yung process natin. Maglalagay tayo ng filling in every layer and then lagyan natin siya ng dowel, pampatibay dahil ito ay babiyahe pa. 4 straw and then 2 stick na hanggang dun sa board niya para hindi talaga siya gagalaw, hindi siya mag-i-slide pag binyahe. At ito na nga yung pinpin ko and then niroll ko siya. Ito yung hihilain ni client. So instead na pera, ang hihilain niya is yung surprise gender reveal kung ano yung gender ng magiging baby nila. At ayan, ikinover ko na siya ng kanyang tinabas din ng cake and isealed ko siya ng chocolate ganache. I-crumb coat ulit natin siya ng white na soft icing. Ang gamit ko nga palang icing dito ay ACC. Sa design na binigay ni client, ang color ng cake is pink and blue. Kung tutuusin, in-accept ko talaga tong order na to kasi madali lang naman talaga yung design niya. Ang matagal lang dito talaga is yung pag-prepare nung magiging pull-out ng cake. At hindi ko na rin pala chinarge si client dito ng additional fee para dun sa pull-out niya. Ewan ko kung baka nakalimutan ko lang talaga or hindi ko na siya talaga chinarge. Kasi nga wala naman talaga akong gawa. Kaya ginrab ko na lang din and then may extra cake naman ako. Sayang din naman kasi. Sa pagpapakinis naman ng cake, ito naman ang lagi kong gamit. Hindi pwede itong mawala sa akin itong manipis kong acrylic na scraper. Kasi maganda talaga yung finish niya. Itong ulap na to, madali lang pala siya gawin. Dati bumili pa ako ng molder niya na hindi naman talaga siya nag-work. Medyo mahirap din gamitin yung molder na yun. So, nalaman ko kung paano siya gawin. So, ganito lang pala. Magbilog-bilog ka lang na parang bilo-bilo. And then, pag sama-samahin mo lang siya, depende sa inyo kung gaano kalaki, pero ganito yung arrangement ko. 4, 3, and then 2. Tapos lalagyan mo siya in between ng mga balls din hanggang sa magkaroon na siya ng shape na parang ulap. Nalagyan mo siya ng sapin sa ilalim and then i-cut mo siya. Then i-press lang natin siya para mag-form siya dun sa kanyang shape. Pag na-secure na natin yung ilalim, gawa ulit tayo ng white. Ito naman yung magiging cover niya. Press lang para maano natin yung shape ng bilog-bilog, di ba? Yung mga excess, ikat naman natin using our scalpel. Gumamit lang din ako ng tool na ganyan para mas ma-enhance natin yung kanyang shape. So, ayun lang, ang dali lang gawin, di ba? So, ito yung ilalagay natin sa ating cake. At may pa-video-video ka pa ng ganyan na ewan ko na lang talaga kung ano masasabi mo kapag yan ay na yan na talaga nalaglag, di ba? For the kamot ulo nga nung ginagawa ko to, yan, mapapansin nyo na hindi magka-color yung pink na yan kasi nga all set na yan, nahugasan na lahat-lahat yung mga nagamit and na-chill na rin yung cake. Ganito kasi yung mahirap talaga pag icing. Konting galaw mo lang talaga pag nasira na ko, disaster. Yan, medyo nadalian pa akong pero nung napansin ko na parang hindi siya maganda pag ini-scrape. So, lahat yan ini-scrape ko actually. At ang buong akala ko nga, ay madali lang talaga siya. At mga 1 hour ko lang siya magagawa. Pero inabot nga ako dito ng mga 3 hours. At dahil nga medyo ngalay na ako kaka-scrape dahil ayaw niya na talagang magpantay at hindi ganun talagang ka-smooth, okay na rin yan. Ang ginawa ko na lang is takpan ko na lang din ang mga design. Diba? Napakadali lang naman kung tutuusin ng design niya. Ewan ko ba bakit. Siguro dahil nga dun sa nasira kaya umabot ako ng 3 hours. Madali lang talaga yung design niya. And ang kagandahan lang talaga, no, kapag meron tayong mga stock na cake, mga ready to use na mga fondant, kahit white lang yan, madali na yung kulayan, makaka-accept talaga tayo ng mga rush order. And makakatulong pa tayo sa mga client na minsan nakakalimutan lang nila magpagawa. And here our 3 hours cake na medyo na-struggle ako ng konti. Pero worth it naman. Thank you po sa umorder. Thank you for watching. Bye!